Sa isang tahimik na bayan sa hilaga ng Luzon, nakatirik ang isang maliit na bahay na puno ng mga alaala. Isang bahay na ang bawat kanto ay may kwento, at ang bawat dingding ay saksi sa kasaysayan ng isang pamilyang masaya at buo. Ang pamilya ng mga tagubata, isang tipikal na pook ng mga mahihirap na magsasaka, ay masaya at puno ng pagmamahal. Ang tatay nila, si Ginoo Pedro Tagubata, ay isang taong kilala sa buong barangay, hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. Laging may ngiti sa labi at isang maligaya at magaan na tao, si Pedro ay laging nakasuporta sa mga kapitbahay at laging handang magbigay ng tulong. Ngunit isang gabi, isang malupit na pagkatalo ang dumating sa pamilya Tagubata. Ang tatay nila, na tila walang kasing lakas, ay biglang nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang sakit na dumarating sa katawan ng tao. Hindi ito ang sakit na may lagnat o ubo, kundi isang uri ng sakit na hindi alam kung saan nagmula. Nag-umpisa ito sa isang kakaibang pakiramdam ni Pedro nang hindi pagkatulog sa gabing iyon. Nang mga oras na iyon, nagsimula siyang magreklamo ng sakit sa katawan, isang matinding sakit na wala sa ordinaryong karamdaman. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa akin, sabi ni Pedro sa asawa niyang si Aling Rosa. Si Rosa ay nag-alala at pinilit siyang alagaan, ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-aalaga, tila hindi rin gumaan ang pakiramdam ni Pedro. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang lumalala ang kanyang kondisyon. Si Rosa, na hindi sanay sa ganitong kalubhan ng sakit, ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga kapitbahay kung anong klase ng sakit ito. Ngunit wala silang ideya. Sinubukan nilang magtungo sa albularyo ng barangay, ngunit nagkasunod-sunod na mga malupit na pangyayari. Nasa kalagitnaan ng gabi, habang si Rosa ay abala sa pangangalaga kay Pedro, bigla na lang siyang nagising sa isang nakakakilabot na tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Isang matinding alingawngaw ang narinig mula sa kabundukan. Parang may mga nilalang na hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam na ramdam ng buong katawan. Bigla niyang naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanilang tahanan, at ang mga alaga nilang hayop ay nagsimula ng mag-ingay ng walang dahilan. Si Pedro, na noon ay mahimbing na natutulog, ay tumigil sa kanyang paghihirap at tila nahulog sa isang malalim na pagkabaghani. Ang sakit na ipinapakita niya kanina ay tila nawala. Si Rosa, na puno ng pangamba, ay nagdesisyon na dumaan sa likod bahay upang tanungin ang mga kapitbahay kung may narinig din silang kakaibang tunog. Ngunit nang dumaan siya sa likod, nakita niyang hindi na normal ang kalikasan sa paligid. Isang hindi nakikitang presensya ang nag-iwan ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. May mga mata siyang naramdaman, isang pakiramdam na tila may nakatambad sa dilim, ang mga halaman ay parang may mga kilig na hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Pabalik siya sa loob ng bahay at sinubukang gisingin ang asawa, ngunit tila hindi na ito magising. Ang katawan ni Pedro ay tila malamig na at nag-aalangan pa ang hininga. Isang makapal na mga anino ang dumaan sa paligid nila, ngunit wala siyang nakitang anuman. Laking takot ni Rosa at nang tumawag siya sa kanilang mga anak, agad nilang pinuntahan si Pedro. Laking gulat ni Rosa nang makita niyang ang kanyang asawa, si Pedro, ay wala ng buhay. Hindi alam ni Rosa kung ano ang nangyari. Ang kanyang asawa, ang pinakamahalaga niyang tao sa buhay, ay nawala ng parang bula. Isang pagkawala na hindi maipaliwanag. Kung sino man ang nagdala ng kasawian sa kanilang buhay, ay hindi pa nila alam. Ngunit ang kanilang bayan, na puno ng mga lihim at mga kwento ng mga matatanda, ay nagsimula ng magbukas ng isang madilim na kabanata. Ang balitang pagkamatay ni Pedro ay kumalat agad sa buong bayan, at ang lahat ay nagpunta sa kanilang bahay upang magbigay galang. Ngunit sa kabila ng mga pagtulong ng mga tao, may mga hindi masyadong makapagsalita. May mga mata na may takot, may mga titig na puno ng pag-aalala. Ang bayan, na dating tahimik at puno ng kaligayahan, ay nagkaroon ng isang kakaibang takot sa mga nangyaring ito.
Si Rosa, na puno ng kalungkutan, ay hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Habang inilalagak ang kanyang asawa sa huling hantungan, ramdam niyang may nangyaring hindi normal. Hindi ito basta sakit. Hindi ito isang ordinaryong kamatayan. At sa kanyang isipan, nagsimula siyang magduda sa mga pahayag ng matatanda na ang kanilang bayan ay puno ng mga hindi nakikitang nilalang. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal at nagmumuni-muni, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang mang-ugong na may mga salaysay na magbibigay liwanag sa misteryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Habang ang buong barangay ay abala sa mga pamimighati, isang malupit na gabi ang sumunod sa pagkamatay ni Pedro. Ang pamilya Tagubata, bagamat nagdadalamhati, ay nagtataka pa rin sa hindi maipaliwanag na mga kaganapan na nag-ikot sa kanilang paligid mula nang pumanaw si Pedro. Si Rosa, na patuloy na inaalala ang huling sandali ng buhay ng kanyang asawa, ay nagsimulang magtanong sa mga matatanda sa barangay at sa mga lokal na mang-ugong tungkol sa mga posibleng sanhi ng pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay. Ayon sa matandang mang-ugong na bumisita sa kanya, may mga kwento tungkol sa mga aswang na naninirahan sa kabubatan malapit sa kanilang baryo. Bagamat hindi ito naging formal na paniniwala sa mga tao, ang mga kwento ng mga hindi nakikitang nilalang na kumakalat sa dilim ng gabi ay tumatak sa isipan ni Rosa. Ipinayo sa kanya ng matanda na huwag basta magtiwala sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, at ang isang tao, kapag siya'y nawawala o namatay sa ganitong paraan, ay maaaring biktima ng mga nilalang mula sa dilim. Habang umuusad ang gabi, ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan ay patuloy na nararamdaman ni Rosa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay, ngunit ang takot ay nandoon sa bawat sulok ng kanilang bahay. Kailangan nilang magpatuloy sa mga ritual at tradisyon ng kanilang bayan upang ipagdiwang ang pagpanaw ni Pedro, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila maiiwasang magtaka kung may ibang puwersa na nagtakda ng kanyang kamatayan. Isang linggo matapos ang libing, nagdesisyon si Rosa at ang kanyang mga anak na magtungo sa kabubatan, sa lugar na tinukoy ng mang-ugong bilang pinagmumulan ng mga aswang. Kasama ang ilan sa mga kabarangay na may karanasan sa paghahanap ng mga nilalang na ito, nagsimula silang maglakbay sa madilim na kabubatan. Ang hangarin ay malaman kung may kinalaman ang mga aswang sa pagkawala ni Pedro. Ang gabing iyon ay tahimik at ang hangin ay malamig. Habang nagsusuri ang mga tao sa paligid, nakaramdam sila ng kakaibang presensya. May mga aninong gumagalaw sa ilalim ng mga puno, at ang mga hayop sa kabubatan ay tahimik, parang may alam na hindi nila kayang ipaliwanag. Ang mga kapitbahay ni Rosa ay nagsimulang magsalita ng mga kwento ng mga aswang na nahulog sa mga patibong, mga kwento ng mga nilalang na nag-aanyong tao, ngunit may kakaibang lakas at mga mata na kumikislap sa dilim. Nakita ni Rosa ang mga kakaibang pahiwatig sa kabubatan, mga malalalim na bakas ng paa na hindi pangkaraniwan, mga halamang walang nakatirang hayop, at mga punong tila nagkakaroon ng mga kababalaghan. Isang matandang mang-ugong ang nagsabi na sa tuwing may nawawala o namamatay sa kanilang bayan ng walang natural na dahilan, ang mga aswang ang may kagagawan nito. Hindi nila alam kung anong dahilan, ngunit ang mga nilalang na ito ay may hindi maipaliwanag na kakayahan sa pagnanakaw ng buhay. Habang sila ay patuloy na nag-ikot, isang kakaibang tunog ang sumalubong sa kanila mula sa malalim na kabubatan. Isang pagaspas ng mga pakpak na tila may kasamang malupit na hangin. Naramdaman nila ang mga mata ng mga aswang, nakatago sa dilim ng gabi. Nagkaroon ng tensyon sa grupo, at nagsimula ang kanilang panghihina ng loob. Ang mga nilalang na ito ay hindi madaling makaharap at may mga sakripisyo upang magtagumpay laban sa kanila. Sa gitna ng kanilang pangalawang pagpasok sa kabubatan, si Rosa at ang kanyang mga anak ay hindi na makatiis. Nagpasya silang bumalik sa kanilang bahay, dala-dala ang takot at pagdududa. Ngunit bago sila tuluyang makalabas ng kabubatan, isang hindi malilimutang karanasan ang naganap. Isang malupit na hiyaw ang bumaon sa kanilang mga tainga,
at ang mga puno ay nag-ugong sa kakaibang tunog. Si Rosa ay halos mawalan ng malay nang makita niyang ang isang nilalang na may pangil at mga pangil na kumikislap sa dilim ay sumusunod sa kanilang mga hakbang. Sa kanilang mabilis na pagtakbo, ang ilang mga kabarangay ay natagpuan ang kanilang landas pabalik sa ligtas na lugar. Ngunit ang takot na kanilang naramdaman ay hindi maipaliwanag. Sa mga araw na sumunod, naging abala ang buong barangay sa paghahanda ng mga ritual upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga aswang. Hindi na nila matanggap na may nilalang na maaaring magtago sa kanilang mga paligid at maghasik ng takot. Dahil sa gabing iyon, nagsimulang magbuka sa isipan ni Rosa ang isang mahirap na katotohanan, maaaring ang kanyang asawa, si Pedro, ay naging biktima ng isang aswang, at ang kanyang katawan ay dinala sa kabubatan upang magamit sa masamang layunin. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung paano nangyari ito, ngunit sigurado siyang may kasamang kababalaghan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos ang nakakakilabot na karanasan ng pamilya Tagubata sa kabubatan, nagsimula silang maghanap ng mga kasagutan sa mga nangyari kay Pedro. Si Rosa, na patuloy na binabagabag ng mga tanong tungkol sa misteryosong pagkamatay ng kanyang asawa, ay nagdesisyon na maghanap ng mga sagot sa mga matatanda ng kanilang bayan. Alam niyang hindi sapat ang mga kwento ng mga kabarangay at mga mang-ugong, kailangan niyang makarating sa pinagmulan ng mga alamat at misteryo ng mga aswang. Nagtungo siya sa bahay ng matandang mang-ugong, si Aling Sima, na kilala sa kanilang bayan bilang isang eksperto sa mga kwento ng aswang at mga nilalang mula sa dilim. Si Aling Sima ay isang babae na may edad na at punong-puno ng kaalaman tungkol sa mga kwento at pamahiin ng bayan. Sa tuwing may malupit na kaganapan sa kanilang lugar, si Aling Sima ang unang tinatanong upang magbigay liwanag sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Inaasahan ni Rosa na baka may kasagutan si Aling Sima tungkol sa pagkamatay ni Pedro. Pagdating ni Rosa sa bahay ni Aling Sima, sinalubong siya ng matandang mang-ugong na may seryosong mukha. "Huwag kang mag-alala, Hija," sabi ni Aling Sima habang nagsasalin ng kape. "Malalaman mo rin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa asawa mo." Umupo si Rosa sa harap ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at kagalakan, umaasa na makikita ang liwanag sa gitna ng kanyang kalungkutan. Habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ni Aling Sima na may mga nilalang na hindi tunay na tao. Ang mga aswang, ayon sa mga matatanda, ay mga nilalang na may kakayahang mag-anyong tao, ngunit may tunay na anyo ng hayop. Sila ay may kakayahang magpalit ng katawan at mag-alis ng kaluluwa ng tao upang magamit ito para sa kanilang sariling layunin. Ang mga aswang ay may matinding lakas at mahirap silang patumbahin gamit ang karaniwang mga armas. Ayon kay Aling Sima, ang mga aswang ay matagal nang naninirahan sa mga kabubatan at madalas nilang tinatarget ang mga tao na may malalim na koneksyon sa kalikasan, tulad ng mga magsasaka at mga mang-ugong. Si Rosa, bagamat natatakot, ay hindi napigilan ang kanyang mga tanong. "Bakit sila kumikilos ng ganito?" tanong niya. "Ano ang layunin nila sa mga tao?" Sumagot si Aling Sima, "Ang mga aswang ay kumakain ng kaluluwa ng tao. Sila ay nagiging mas malakas kapag kumain ng kaluluwa ng isang taong hindi pa namamatay. Ang katawan ng tao ay ginagamit nilang pataba sa kanilang buhay na walang hanggan. Ang hindi nakikitang mundo ng mga aswang ay puno ng paghihirap at pang-aapi." Nagpatuloy ang pag-uusap nila, at si Aling Sima ay nagbigay pa ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga tanda ng pagkakaroon ng aswang. May mga pahiwatig na makikita bago pa man ang isang tao ay mawala. Isa sa mga senyales na nagbigay linaw kay Rosa ay ang kakaibang lamig na nararamdaman ng pamilya bago pumanaw si Pedro. Ang malamig na hangin na dumaan sa kanilang bahay noong gabing iyon ay isang indikasyon na may presensya ng mga aswang. Nangyari ang lahat ng ito habang si Pedro ay nagsusuri ng kanyang kalusugan, at sa kabila ng sakit na naramdaman, hindi siya nakaligtas.
Habang tinatalakay nila ang mga aswang, napansin ni Rosa na nagsimula ring magbigay si Aling Sima ng mga posibleng hakbang na pwedeng gawin upang maprotektahan ang kanilang pamilya. May mga bagay na maaari mong gawin upang mapigilan ang mga aswang na manghimasok sa iyong buhay, ani Aling Sima. Dapat kang maghanda ng mga ritual at proteksyon mula sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Nang bumalik si Rosa sa kanilang bahay, puno siya ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga aswang. Ang mga detalye na nakuha niya mula kay Aling Sima ay nagbigay liwanag sa mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng mga sagot na natamo, si Rosa ay nagdadalawang isip pa rin kung paano nila haharapin ang mga aswang na maaaring nasa paligid pa rin ng kanilang baryo. Ang takot at pangamba ay nararamdaman pa rin sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Hindi pa rin natatanggal sa isipan ni Rosa ang isang mahalagang tanong, paano nila mababawi ang katawan ni Pedro mula sa mga aswang? Alam niyang hindi basta-basta magtatagumpay ang sinuman na lalapit sa mga nilalang na ito. Ngunit, sa kabila ng takot, ang pagmamahal ni Rosa para sa kanyang asawa at ang pagnanais na maibalik ang katawang iyon, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magsimula ng mas matinding paghahanap. Ang mga hinala tungkol sa mga aswang ay naging mas malinaw, ngunit ang pagharap sa kanila ay magiging isang mahirap na misyon. Si Rosa, na puno ng tapang at pagpapasya, ay handang magsimula ng isang bagong kabanata, ang paghahanap ng katawan ng kanyang asawa at ang paglaban sa mga aswang upang matamo ang hustisya. Nang makuha ni Rosa ang mga mahahalagang impormasyon mula kay Aling Sima, isang mahalagang hakbang ang kanyang ginawa. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkawala ng kanyang asawa ng ganun-ganun na lang. Alam niyang may mga puwersang higit pa sa karaniwang kamatayan ang humugot kay Pedro mula sa kanyang pamilya. Ang tanging layunin niya ngayon ay mabawi ang katawan ng kanyang asawa at matukoy kung paano mapipigilan ang mga aswang na patuloy na naghahasik ng takot at kamalasan sa kanilang barangay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rosa. Dinala niya ang kanyang mga anak sa bahay ng matandang mang-ugong na si Aling Sima upang kumuha pa ng dagdag na kaalaman tungkol sa kung paano maprotektahan ang sarili at paano maghanap sa kabubatan na itinuring na teritoryo ng mga aswang. Ang mga mata ni Rosa ay puno ng determinasyon, ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng takot na sumasakop sa kanyang katawan. Ang mga tips na ibinigay sa kanya ni Aling Sima ay tumulong upang mapaghandaan nila ang kanilang paghahanap sa kabubatan. Magdala ng mga halamang pang-alis ng malas, at siguraduhing may dala kayong asin at mga sibuyas. Ang mga aswang ay hindi kayang tumagal sa mga bagay na ito, payo ni Aling Sima. Dapat din ay magdasal ng taimtim at humingi ng tulong sa mga espiritu ng kalikasan upang maprotektahan kayo. Nagdala sila ng mga kinakailangang kagamitan at nagsimula silang maglakbay patungo sa kabubatan sa 10 oras ng gabi, kung kailan nagsisimula ang mga aswang na manggulo at maghanap ng kanilang susunod na biktima. Ang hangin ay malamig at ang mga puno sa paligid ay parang nagmamasid sa kanila. Ang takot na nararamdaman ni Rosa ay tila nagsisilbing gabay sa kanyang mga hakbang, isang gabay na walang kalaban-laban, ngunit may matinding layunin. Nang makapasok sila sa kabubatan, nagsimula nilang maramdaman ang mga hindi pangkaraniwang presensya. Ang mga sanga ng mga puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin, at may mga tunog mula sa kalikasan na nagpapakita ng kakaibang aktibidad. Minsan, naririnig nila ang mga yapak sa malayo, na tila may mga hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanila. Si Rosa ay pinangunahan ng kanyang likas na pagiging masigasig. Hindi siya tinatabla ng takot sa bawat hakbang. Dapat makahanap kami ng mga bakas, anya sa kanyang mga anak, ang katawan ni tatay ay nandito lang, sigurado ako. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, nakatagpo sila ng isang hindi pangkaraniwang bakas sa ilalim ng mga puno. Ang mga hakbang ay hindi kapareho ng sa tao. May mga malalim na bakas na parang nag-iwan ng matinding presensya sa lugar.
Nang magpatuloy sila sa pagtuklas, nakatagpo sila ng isang lugar sa kabubatan na tila hindi nararamdaman ng ibang tao. Isang maliit na lugar na napapaligiran ng mga matataas na halaman at mga puno, at sa gitna nito, may isang napakadilim na butas. Dito, wika ni Rosa. Dito ko nararamdaman na may nangyari kay tatay. Habang sila ay papalapit sa butas, nagsimulang mag-iba ang kanilang paligid. Ang mga tunog ng kagubatan ay nagbago, at ang mga mata ng mga hayop sa paligid ay tila nag-iwas sa kanilang mga tingin. Walang ingay, ngunit may matinding presensya. Si Rosa, na may kalakip na kaba sa kanyang puso, ay nagpasya na pumasok sa butas. Matapos ang ilang sandali ng pag-iingat, natagpuan nila ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pa nila nakita noon. Ang lugar ay tahimik at madilim, ngunit sa ilalim ng madilim na silong ng mga puno, may nakatambad na kakaibang liwanag. Naglakad sila patungo rito, at doon ay natagpuan nila ang isang lihim na kuweba. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang katawan ni Pedro, ngunit hindi ito ang kanyang katawan na iniisip nila. Ito ay parang isang kahon na puno ng mga halaman at mga buto. Ang katawan ni Pedro, ayon sa mga palatandaan, ay hindi pa tuluyang napapaso. Sa kabila ng pagkamatay nito, ang katawan ay tila may buhay na ipinapakita, at ang mga bahagi nito ay tila nabago. Naramdaman ni Rosa na parang may sumunod na presensya sa loob ng kuweba. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay puno ng takot. Anong nangyari kay tatay? Tanong ng isa sa mga anak ni Rosa. Ang katotohanan ay nagiging mas malupit habang natutuklasan nila ang lihim ng kagubatan at ng mga aswang. Ang katawan ni Pedro ay ginamit bilang isang kasangkapan para sa mga ritual ng mga aswang, isang patibong upang magpalit ng katawan at magamit ang kaluluwa nito sa kanilang sariling layunin. Si Rosa ay nagdesisyon na kailangan niyang kunin ang katawan ni Pedro at muling buhayin ito, hindi lamang upang makuha ang hustisya, kundi upang maprotektahan ang buong barangay mula sa mas malupit na banta ng mga aswang. Matapos nilang matuklasan ang lihim ng kagubatan at ang hindi inaasahang katotohanan tungkol sa katawan ni Pedro, hindi na muling naging ordinaryo ang buhay ni Rosa at ng kanyang mga anak. Ang kanilang mundo ay puno ng takot, ngunit ang pagmamahal ni Rosa sa kanyang asawa ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang mga aswang at muling kunin ang katawan ni Pedro mula sa kanilang mga kamay. Habang nagbabalik sila sa kanilang bahay, puno pa rin ng mga tanong si Rosa. Bakit ang katawan ni Pedro ay ginamit para sa isang masamang ritual? Ano ang layunin ng mga aswang sa paggawa ng ganitong mga bagay? At bakit tila may buhay ang katawan ng kanyang asawa, kahit na ito'y pawang mga buto at halaman lamang? Ang lahat ng mga ito ay naging mga katanungan na nagpatuloy sa pag-ikot sa kanyang isipan. Ang gabing iyon ay puno ng mga saksi sa mga naganap na hindi maipaliwanag. Habang nagsisimula ang kanilang paghahanda para sa isang pagbalik sa kagubatan, si Rosa ay nagpasya na kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga matatanda ng barangay upang magplano ng mas maayos na hakbang. Huwag nilang gawing mag-isa ang laban, at kailangan nila ang tulong ng iba upang magtagumpay laban sa mga nilalang na may hindi mabilang na puwersa at kasanayan. Sa tulong ng mga matatandang mang-ugong, isang malupit na gabi ng paghahanda ang sumunod. Ang mga ritual na isinagawa ay para protektahan ang kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga aswang, at para na rin maghanda sa posibleng labanan sa mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Nagsimula silang maghanda ng mga gamit na pangdepensa, asin, bawang, sibuyas, at iba pang mga halaman na may kapangyarihang itaboy ang mga aswang. Ang mga mata ni Rosa ay puno ng determinasyon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya na ibabalik sa tamang lugar ang katawan ng kanyang asawa. Nang maghating gabi, nagsimula silang maglakbay muli patungo sa kabubatan. Ang hangin ay malamig at ang mga tunog ng gabi ay tila nagpapahayag ng paparating na panganib. Hindi tulad ng unang pagpasok nila, ngayon ay may kakaibang lakas si Rosa.
Hindi siya magpapatalo at ang kanyang tapang ay sumalubong sa dilim ng kabubatan. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, naramdaman nila ang mga mata ng mga aswang na sumusunod sa kanilang bawat galaw. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay puno ng takot, ngunit pinipilit ni Rosa na maging matatag upang hindi sila magpaniwala sa kanilang mga alalahanin. Siya na lamang ang tanging liwanag sa kanilang landas. Patuloy silang naglakbay, sinusunod ang mga bakas at senyales ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nang makarating sila sa kuweba kung saan nila natagpuan ang katawan ni Pedro, ang lugar ay tila tahimik at walang buhay. Ngunit may kakaibang lakas sa paligid, ang presensya ng mga aswang ay nararamdaman na. Walang duda, ang kanilang misyon ay magsimula. Si Rosa ay tumayo sa harap ng katawan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti. Ito na ang sandali ng katotohanan. Habang sinimulan nilang ipatupad ang ritual ng pagbawi, biglang sumabog ang dilim at isang malupit na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. Ang mga aswang ay nagpakita, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim ng gabi, at ang kanilang katawan ay nagmimistulang anino na sumasabay sa hangin. Isang malupit na halakhak ang sumalubong sa kanila mula sa dilim, at sa sandaling iyon, sumik ang takot sa kanilang mga puso. Ngunit si Rosa ay hindi nagpatinag. Kumuha siya ng isang malaking kahoy na itinuturing na proteksyon laban sa mga aswang. Habang ang mga nilalang ay lumapit, nagsimula siyang magsalita ng dasal. Ang hangin ay nagsimulang umikot, at ang mga halaman sa paligid ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Ang mga aswang ay tila natagpuan ang kanilang sarili sa isang hindi matitinag na pader. Habang pinapalakas ni Rosa ang kanyang loob, ang mga aswang ay nagsimula ng atake. Ang ilan sa mga aswang ay nagtransform upang magmukhang malupit na hayop, ngunit ang mga ritual at proteksyon na ipinagdasal ni Rosa ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na umatake at magtagumpay. Hindi madali ang laban, ngunit ang tapang ni Rosa at ang kanyang dedikasyon na mabawi ang katawan ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magtagumpay. Sa wakas, nang magtagumpay ang kanilang laban at matapos ang matinding pisikal at emosyonal na pagsubok, nakayanan ni Rosa at ng kanyang mga anak na bawiin ang katawan ni Pedro mula sa mga aswang. Ngunit hindi rin nila ipinagwalang bahala ang kanilang tagumpay. Alam nilang may mga aswang pang nag-aabang sa kanilang paligid, kaya't nagpatuloy silang mag-ingat at maghanda para sa mga susunod pang laban. Sa kabila ng mga pagsubok, si Rosa ay muling nakapagbigay pag-asa sa kanyang pamilya. Ang katawan ni Pedro ay dinala nila pabalik sa bahay, at nagsimula silang magsagawa ng mga ritual upang mapanumbalik ang kaluluwa nito. Ngunit alam nila na ang laban ay hindi pa tapos, may mga aswang pa rin sa paligid na handang dumating anumang oras. Nang matagumpay nilang mabawi ang katawan ni Pedro mula sa mga aswang, nagsimula si Rosa at ang kanyang mga anak ng isang serye ng mga ritual upang muling buhayin ang kaluluwa ng kanilang ama at asawa. Gamit ang mga ritual na itinuro ni Aling Sima, inisip nilang baka, sa wakas, ay magtagumpay sila sa muling pagbangon ni Pedro. Ang katawan ng kanilang minamahal ay pinuno ng mga halamang gamot, asin, at mga dasal ng mga matatandang mang-ugong upang muling makuha ang kanyang buhay. Habang ginagawa nila ang mga ritual sa loob ng kanilang bahay, ang puso ni Rosa ay puno ng pag-asa, ngunit natatakot din sa mga posibleng mangyari. Hindi nila alam kung magtatagumpay ba ang kanilang mga pagsisikap o kung ang katawan ni Pedro ay nananatiling isang patibong na ginamit ng mga aswang upang sirain sila. Ang kanilang bahay ay puno ng lamig mula sa gabi, ngunit may kaunting init na nagmumula sa mga apoy na nagsisilbing gabay. Panginoon, tulungan mo po kami, wika ni Rosa habang patuloy ang kanyang dasal. Buhayin mo po ang aming ama at asawa. Ibalik mo po siya sa amin, upang makapiling namin siya, at makapagpatuloy sa buhay na walang takot. Habang ang buong pamilya ay abala sa mga ritual, ang mga mata ni Rosa ay puno ng pag-aalala at takot.
Ang kanyang anak na si John, na batang-bata pa, ay hindi maiwasang magtanong, "Mama, babalik pa ba si tatay?" Sumagot si Rosa nang may tapang sa kanyang boses, "Anak, babalik siya. Magdasal tayo ng buo ang pananampalataya." Sa kabila ng mga dasal at paghahanda, hindi madaling nakamit ni Rosa ang pagnanais na buhayin si Pedro. Ang oras ay tila tumigil, at ang bawat segundo ay isang mahirap na pagsubok sa kanilang lahat. Ang katawan ni Pedro ay nanatili lamang na nakahimlay, walang anumang senyales ng buhay. Sa loob ng maraming gabi ng walang katiyakan, nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa, umaasa sa isang himala. Ngunit isang gabi, nang ang buong pamilya ay nagdasal at nanalangin ng taimtim, nagsimulang magbago ang kalagayan. Habang ang ritual ay patuloy na isinagawa, ang katawan ni Pedro ay nagsimulang magbigay ng senyales. Ang mga balat nito ay nagsimulang magbago ng kulay, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang may buhay pa. Isang matinding liwanag ang nagliwanag mula sa katawan ni Pedro, na parang nagsisilibing hudyat ng pagbabalik nito mula sa dilim. Habang ang mga anak ni Rosa ay nagtatakbuhan patungo sa ama, si Rosa ay nakatingin lang, tanging takot at pag-asa ang nararamdaman. Nang magising si Pedro mula sa kanyang matagal na pagkakahimlay, ang mga mata nito ay puno ng kalituhan, ngunit ang kanyang unang sinabi ay, "Rosa, anak, nasaan ako?" "Tatay," sigaw ni John, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at takot. "Bumalik ka." Naglakad si Pedro patungo sa kanyang pamilya, at si Rosa ay agad na yumakap sa kanya, hindi makapaniwala sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng saya, may mga katanungan pa rin sa kanyang isipan. "Pedro," tanong ni Rosa habang ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mata, "ano ang nangyari sa iyo? Paano ka nakabalik mula sa dilim?" Si Pedro ay nagpause at ang mga mata nito ay napuno ng takot. "Rosa, hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga aswang sila ang nagdala sa akin sa lugar na yon. Hindi ko natagpuan ang aking kaluluwa, ngunit ang mga aswang ay gumagamit ng aking katawan sa kanilang mga ritual. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik." Ang mga sagot ni Pedro ay nagpatuloy at nagbigay linaw sa ilang mga bagay, ngunit iniisip ni Rosa na hindi ito ang buong kwento. Ang mga aswang ay may malupit na paraan ng pagkontrol sa mga kaluluwa, at si Pedro ay nagiging isang biktima lamang ng masamang kapangyarihan ng mga nilalang na iyon. Nang magbalik siya sa buhay, nadama nilang magkasama silang muling lumalaban upang maprotektahan ang kanilang pamilya at buong komunidad mula sa mga aswang. Habang ang buong pamilya ay nagsimulang mag-adjust sa pagbabalik ni Pedro, dumating ang isang bagong paghamon. Ang mga aswang na kumontrol sa katawan ng kanyang asawa ay nagbabalak ng mas malupit na paghihiganti. Alam ni Rosa na hindi pa tapos ang laban, at nagpatuloy silang magplano kung paano nila kayang protektahan ang kanilang pamilya at ang buong barangay mula sa mga sumasalakay at nagbabalik na nilalang. Isang bagong kabanata ang nagsimula para kay Rosa at sa kanyang pamilya, ngunit ang laban sa dilim ay hindi pa tapos. Ang mga aswang ay nagbabalik, at ang pamilya Tagubata ay muling humarap sa bagong hamon ng kanilang buhay. Habang unti-unting nakikilala ni Pedro ang kanyang bagong kalagayan matapos siyang muling buhayin, ang kanyang pamilya ay nagiging mas vigilant at handa na sa lahat ng posibilidad. Bagamat muling buo ang pamilya, ang mga aswang na nagkaroon ng kontrol sa katawan ni Pedro ay hindi tumigil sa kanilang masamang plano. Ang mga nilalang na ito ay nagbabalak ng mas malupit na paghihiganti, at kahit si Pedro ay nakabalik na, alam niyang ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi nila naaabot ang kanilang layunin. Ang lahat ng ito ay naging isang malaking takot para kay Rosa at sa kanyang mga anak. Naging malinaw sa kanila na ang laban ay hindi pa tapos, at ito ay higit pang magiging mapanganib. Nagpatuloy ang mga gabi ng takot, at ang mga aswang ay naging mas matalino sa kanilang mga galaw. Ang mga magkasunod na gabi ng malupit na pag-atake ay nagbigay sa buong komunidad ng isang matinding takot.
Ang mga tao sa barangay ay nagsimulang magtakbuhan sa mga kabundukan upang maghanap ng proteksyon, ngunit sa kabila ng mga pag-ingat, wala pa rin silang katiyakan kung kailan matatapos ang mga paghihirap na dulot ng mga aswang. Hindi sila titigil, wika ni Pedro, habang nagsasalita sila ng kanyang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga aswang ay may malupit na layunin. Pinili nila akong maging susi sa kanilang mga ritual, at magbabalik sila upang maghiganti. Dapat tayong maghanda para sa isang matinding labanan. Naisip ni Rosa na ito na ang pinakamatinding pagsubok na kailanman ay kinaharap nila. Ang mga aswang ay patuloy na nagmamasid at nagsusubok na pumasok sa kanilang bahay, upang makuha ang kanilang mga anak o kaya'y muling maghasik ng dilim sa kanilang buhay. Ngunit hindi na siya natatakot. Kung kaya niyang muling buhayin si Pedro, kaya nilang ipaglaban ang bawat isa, at kaya nilang tapusin ang labanan. Sumama si Rosa kay Aling Sima upang magsagawa ng isang ritual na magbibigay ng proteksyon sa buong barangay. Kailangan nilang mapalakas ang kanilang depensa laban sa mga aswang na patuloy na nagpapakita ng lakas at kapangyarihan. Kasama ang ibang mga matatandang mang-ugong, nagsagawa sila ng isang mas malupit na ritual sa gabi ng isang waning muon. Ang mga dasal at lumang ritual ay inilagay sa loob ng isang malaking bilog ng asin at mga halamang gamot na matagal nang ginagamit laban sa mga nilalang ng dilim. Habang ang ritual ay isinagawa, ang buong barangay ay nakasaksi ng kakaibang kaganapan. Ang buong lugar ay naging tahimik, at ang mga hayop ay hindi naglalakad sa mga daan. Tanging ang hangin at ang mga sanga ng puno ang naririnig, at tila naghintay ang lahat sa kung ano ang mangyayari. Nang magtapos ang ritual, nagkaroon ng malupit na sigaw na kumalat sa buong kagubatan. Isang dilim na parang gabi ang sumakop sa lugar, at ang mga aswang ay tila nagbalik na. Naglakbay si Rosa kasama ang kanyang pamilya, at ang iba pang mga mang-ugong patungo sa pinakamalupit na lugar sa kagubatan kung saan matatagpuan ang pinagmulan ng mga aswang. Doon, sa isang madilim na kuweba, ay ang lugar ng kanilang pinagmulan, ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Ang buong kagubatan ay naging buhay at nagbigay ng matinding presensya sa mga nilalang na naroroon. Ang mga aswang ay lumabas sa kanilang mga kuweba at pinapaligiran sila. May mga aswang na may katawan ng hayop at may mga anino na parang hangin lamang. Ang bawat isa sa kanila ay may matinding galit, at naramdaman ni Rosa ang kanilang malupit na presensya sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Si Pedro, na kasama nila, ay nagbigay ng lakas ng loob, at ang buong pamilya ay nagpasya na itaguyod ang laban sa mga aswang. Ang unang sumugod ay isang malupit na aswang na may katawan ng isang malaking panther. Ngunit, gamit ang mga alat at mga proteksyon na itinuro ni Aling Sima, na itaboy nila ito. Sumunod na sumugod ang isang malaking grupo ng mga aswang na may kakaibang anyo, mga nilalang na lumilipad at may kakayahang mag-disperse sa hangin. Ang mga aswang na ito ay may kakayahang gumamit ng dark magic, at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng kulay asul at pula na nagdudulot ng takot sa mga nilalang na naroroon. Nagpatuloy ang labanan, ngunit sa kabila ng kanilang tapang at lakas ng loob, nahirapan pa rin sila. Si Rosa, gamit ang kanyang natutunan mula sa mga matatandang mang-ugong, ay pinangunahan ang kanilang depensa at ipinagtanggol ang kanyang pamilya laban sa mga aswang. Pinipilit niyang manatiling matatag at hindi mawalan ng pag-asa, ngunit ang takot ay patuloy na naroroon. Ngunit si Pedro, sa kabila ng pagiging muling buhay, ay naging gabay sa kanyang pamilya at nagbigay ng lakas upang labanan ang mga aswang. Matapos ang isang mahirap na laban, nakayanan nilang talunin ang mga aswang, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga aswang ay patuloy na maghahanap ng pagkakataon upang maghiganti. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtagumpay si Rosa at ang kanyang pamilya, ngunit nagpatuloy silang maghanda para sa mga darating panglaban. Pagkatapos ng matinding laban na kinaharap ni Rosa at ng kanyang pamilya,
napagtanto nila na ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga aswang ay hindi na magtataglay ng kapangyarihan na ginamit nila sa mga nakaraang taon, ngunit ang takot at ang mga sugat na dulot ng mga laban ay maghuhubog sa kanilang pamilya magpakailanman. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, ang magkasamang laban nila ay nagbigay sa kanila ng isang bagong simula, isang pagkakataon upang magpatuloy ng mas maligaya at mas buo. Matapos ang ilang linggong pag-aalaga at pagpapalakas ng katawan at kaluluwa, si Pedro, na muling nabuhay, ay nagsimulang magtulungan sa pagpapaayos ng kanilang komunidad. Siya ay nagpasya na maglingkod sa barangay bilang tagapagtanggol laban sa mga aswang at iba pang mga nilalang ng dilim. Ang buong pamilya ay nagsama-sama upang magtulungan, hindi lamang sa pagbuo ng kanilang bahay at komunidad, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng kaalaman at karanasan tungkol sa mga aswang upang matulungan ang iba pang mga pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot na dulot ng mga aswang ay unti-unting humupa. Nagsimula ang komunidad ng barangay sa mas masiglang buhay, salamat na rin sa tulong ng pamilya Tabubata. Sa kabila ng matinding takot at mga sakripisyo, nahanap nila ang lakas at pananampalataya upang magpatuloy. Ngunit hindi nila pinapayagang makalimutan ang kanilang mga natutunan mula sa mga aswang, pinanatili nilang handa at vigilant ang kanilang barangay upang hindi na muling mangyari ang parehong sakuna. Si Rosa, sa kanyang walang katapusang lakas ng loob at tapang, ay naging isang simbolo ng pag-asa sa buong barangay. Habang siya at ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang pagbuo ng mas magandang buhay, hindi nila pinalampas ang pagkakataon upang magbigay ng gabay at proteksyon sa iba pang mga puok na nasasakupan ng mga aswang. Naging misyon nila ang magtulungan upang maalis ang mga banta ng dilim at upang palaganapin ang mga kaalaman ng mga matatandang mang-ugong. Isang hapon, habang nakaupo si Rosa sa harap ng kanilang bahay kasama ang kanyang mga anak at si Pedro, napansin nilang ang hangin ay tila banayad na at ang kalangitan ay malinaw. Naramdaman nilang sa wakas, kahit papaano, ang mga alon ng takot at pag-aalala na dumadaloy sa kanilang mga puso ay unti-unting nawawala. Ang mga alaala ng mga aswang ay hindi pa rin nila makakalimutan, ngunit natutunan nilang tanggapin at yakapin ang bagong buhay na kanilang ipinagpapasalamat. Ang laban natin ay hindi natapos, pero ito na ang simula ng bagong pag-asa, wika ni Rosa sa kanyang asawa at mga anak. Tulad ng itinuro sa atin ng buhay na ito, ang tapang ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming laban ang nilabanan, kundi kung gaano kalalim ang ating pagmamahal at pananampalataya sa isa't isa. Si Pedro ay tumango at nagpasalamat kay Rosa, "Ikaw ang naging ilaw sa ating pamilya, Rosa. Hindi ko kayang harapin ang lahat ng ito kung hindi mo ako tinulungan. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo." Habang tinitingnan nila ang kanilang komunidad, si Rosa at ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng kaunting kapayapaan. Alam nila na sa kabila ng lahat ng pagsubok, magkasama silang humarap sa mga hamon at hindi sila tatalikod sa isa't isa. Nais nilang panatilihin ang kanilang mga mahal sa buhay na ligtas at magtulungan upang ang mga susunod na henerasyon ay makaranas ng mas payapang buhay. Sa mga susunod na taon, si Rosa at ang kanyang pamilya ay naging simbolo ng pag-asa at lakas sa buong barangay. Ang kanilang kwento ng tapang at pagmamahal ay naging isang aral sa lahat na may kasamang pagtulong sa isa't isa, ang bawat hamon ay kayang mapagtagumpayan. Ang mga aswang, sa kanilang bahagi, ay naging bahagi na lamang ng kanilang nakaraan, isang madilim na alaalang ipinaglaban nila at nanalo. Ang buong barangay ay patuloy na nabubuhay sa kaligtasan at kagalakan, at sa bawat pagdapo ng araw, pinapahalagahan nila ang bawat sandali ng pagkakaroon ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Rosa ay hindi kailanman tumigil sa pagiging handa, dahil alam niyang ang mga aswang ay maaaring magbalik, ngunit hindi nila kailanman malalaman ang lihim ng kanilang tapang at walang hanggang pagmamahal.